O eto, good news naman tayo. Si dating Pangulong Duterte ay maaari daw makalaya ng mas maaga dahil meron ng petition for interim release. Ano nga ba yan? Ano nga bang ibig sabihin yan? O eto, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni Kyrie. Ito yung video. Officially po ay naisubmit na ang petition for interim release ng legal team ni Pangulong Duterte sa ICC Chamber. At ito po ay officially received na sa petsa po na June 12. At tatlo po ang naging batayan ng panawagan or petisyon. Una, si Pangulong Duterte po ay entitled sa kanyang karapatan sa human rights, sa Universal Declaration of Human Rights, and even po sa United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights dahil siya po ay akusado pa lang. Hindi pa naman po siya convicted, so pwede pong i-apply niya ang kanyang right for conditional or interim release from custody and detention of the International Criminal Court. That's number one. Nasa batayang karapatan po yan ni Pangulong Duterte, mga kababayan, at yan ay mahalagang sangkap sa pagkilala na the United Nations International Convention on the Protection of Civil and Political Rights ay ginagarantiya po ang ganong proseso ng karapatan sa paghingi ng pansamantalang paglaya mula sa pagkakadetini niya sa ICC. Pangalawa, sinabi din po ni Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang petisyon na inihain before the chamber of the ICC na si Pangulong Duterte ay hindi naman po flight risk. Ibig sabihin po, bagamat siya ay papayagang ma-release, hindi naman siya tatakas. Of course, given his age at given his physical condition, hindi naman po siya ang tipo ng tao o individual na sa kanyang kalagayan ay magtatago pa at kanyang lalabagin ang kondisyon ng bansa na pumayag na siya ay magkaroon ng custodial residence outside of the Philippines habang didinggin pa ang kanyang kaso. Ibig sabihin po, bago isubmit itong petition for interim release or conditional release ni Pangulong Duterte, may nakausap na po na gobyerno ang legal team at malamang pati ang pamilya ni Pangulong Duterte at lumalabas na baka isa lang sa mga bansa sa Southeast Asia na mayroon pong membership sa ICC o nagkakaroon ng Rome Statute recognition ang ICC as a Rome Statute member. At lumalabas ang isang bansa ay ang Malaysia. Lumalabas lang po ito. Hindi naman po ito ang naisaad na pagpapahayag ni Attorney Kaufman. So hindi po flight risk si Pangulong Duterte. At sa kanyang kalagayan po ngayon, mahirap na ang magtago pa siya. At lalabagin po niya ang diplomatic generosity ng isang bansa na magkukustody sa kanya habang siya po ay hindi mo na pababalikin sa Pilipinas dahil nandito po nandiyan sa Pilipinas ang mga akusasyon at ang mga akusado ang mga testigo na nag-aakusa sa kanya. So that is procedural preference na mas maganda kung outside of the Philippine territory muna or outside of the geographical scope ng teritoryo ng Pilipinas. So lumalabas nga po ang hint o idea na may possibility na ang Malaysia, which is an ICC affiliated country at isa siya sa member nation under the ICC Rome Statute, ay may possibility na pwedeng ito po ang maging custodial country kay Pangulong Duterte. At third, habang dinidinig po ang kaso ni Pangulong Duterte, hindi po required na siya ay maging physically present. Ito po ang sampal sa mukha ni Marcos at ni Romualdez at ng mga alipores nila. Hindi naman pala dapat si Pangulong Duterte ay ipinadukot, ipinatapon papunta sa ICC detention sapagkat under the rules ng Rome Statute, ang isang akusado ay mayroon pong karapatan at opsyon na hindi mo na i-remit o hindi mo na i-turn over sapagkat lalo na kung there is no condition of an imminent flight na magtatago siya o tatakas siya. Pwede palang hindi talaga physically nasa custody ng ICC detention facility si Pangulong Duterte kung hindi pinagtaksilan ni Ginoong Marcos si Pangulong Duterte at ipinadukot at ipinatapon upang illegal na ipadetini doon sa ICC, mga kababayan. So it appears, sabi ni Attorney Kaufman, under the rules ng ICC Chamber and even under the rights protected sa mga akusado sa anumang mga kaso na sakop ng ICC at ng Rome Statute, the person accused does not require for him or for her to be physically present during the ongoing trial. So, iyon po naging basis ng pag-submit ng petition na ito. Mga kababayan, kung kaya si Pangulong Duterte ay pwede po magkaroon ng possibility of early release na hindi na po iintayin pa ang pag-convene ng pre-trial sa September 2025. Okay? Pang-apat,
Sinabi po ni Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Pangulong Duterte, na may possibility po na hindi na mag-file ng oposisyon ang prosecution, yung mga piskal kung tawagin, sa ICC on the ground na ito naman po ay meritorious petition. Ibig sabihin, naaayon po ito sa Rome Statute, naaayon po ito sa Universal Declaration of Human Rights, naaayon po ito sa tinatawag natin na United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. O ayan na, malapit-lapit na yan sa katotohanan kasi ayon sa paliwanag niya, nasa batas din yan yung tinatawag na interim release at si dating Pangulong Duterte, ilang taon na rin yan at hindi naman natatakas yan, wala sa mga Duterte ang tumatakas. Naman yung nasa Hong Kong siya, alam naman pala niya na arestuhin na siya pero umuwi pa rin dito sa Pilipinas. Kaya yung naalala niyo po yung vlogger na nagmamayabang na kailanman ay hindi daw makakauwi si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas ngayong taon na to hanggang katapusan ng taon. Kasi kung mangyari daw yan, daw siya online mismo. Naku, kung sinong nakapanood sa vlogger na yun. Ka-fake newsan lang ang alam nun. Kaya yung mga, kahit maingay siya sa social media, nagbabiral siya dahil sa mga, nagbabiral yung video niya dahil sa daming kumontra. Hindi nag-viral dahil maraming sumang-ayon sa kanya. Kaya pag mga video lang niya na simpleng video, ay wala kwenta. Okay, abangan po natin yung vlogger na yun kung hanggang saan yung kayabangan niya. Kung matuloy po itong interim release na to, talagang malaking posibilidad po ito na payagan po ng ICC. Kasi naman, ang ICC, kung nababalitaan nyo, ginagabaan, kinakarma na dahil sa ginawang action po ni President Donald Trump. Kaya may mga pinalitan na. Kung nabalitaan nyo, may mga pinalitan na po na ICC judge. Kaya para mabawas-bawasan yung gaba nila, ito, pauwiin nila muna si dating Pangulong Duterte, baka makarecover sila. Kasi habang nandyan si Tatay Digong, alam nyo naman, marami ng kinarma ngayon, damay sila dyan. Maraming mga supporters ni dating Pangulong Duterte sa Visayas, sa Mindanao, nagsisindi na ng itim na kandila, nagsisindi na ng kandila kung ano yung mga dinadasal. Pero ang matindi talaga, itong si Torre hindi tinablan, Kailan kayo tatablan yan? May pangontra siguro yan. Kaya ito naman, itong balitang to, kahit binalita na rin po yan, ngayong araw, ngayong umaga, ay binalita na rin po yan na natanggap na ng ICC po yung petition for interim release, ay kukontra na naman dito ang ayaw sa mga Duterte. Kasi naman pag nakauwi po yan, si Tatay Digong, nako, mag-iiyakan na naman. Talagang hindi sa lahat ng oras pabor sa kanila. Hindi sa lahat ng oras hawak nila ang bola. Pag bumaliktad na sa mga Duterte, nako, kabahan na kayo. Hanggang dito natin kayo. Bye-bye.